Pinaghirapan tinahin ng lola ko yun para sa kasal niya. Lola, totoo po ba yung... Magpapahinga na ako. Kamusta po kayong lahat? Isang mapagpalang gabi po sa inyo, Miss Anne. Binabati ko po ang lahat ng mga nakikinig ngayon sa programa ninyo dito sa YouTube channel ninyong Kwentong Takip Silim. Lalong-lalo na sa mga katulad kong mananahi. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Paula. 51 taong gulang na ngayon at isang mananahi sa pabrika ng RTW dito sa Carmona, Cavite. 17 years old lang po ako nang mangyari sa akin ang kakaibang kwentong ibabahagi ko. Laki po ako sa isang mahirap na pamilya sa Cavite. Elementary lang po ang natapos ko at ipinasok na akong katulong ng nanay ko sa malaking bahay. Itong malaking bahay na ito ay pagmamay-ari dati ng isang Kastila. Pero ngayon ay tinitirhan na ng apo nitong mestizang matanda. Naitago na lang natin sa pangalang Lola Riva. Kay lambing ng harana, ako'y naghihintay, taginting ng kutiapi, sa gitna ng karimlan, aking naramdaman ang tinig na kay lamig. Magandang umaga po, Lola Riva. Sino ka? Ako po si Paula. Anak po ako ni Luding, yung dati niyo pong kasambahay. Sinong Luding? Yung dati niyo pong... Si Luding! Yung babaeng puno ng sama ng loob. Po? Tumabi ka riyan at hindi ko siya makita. Napalingon ako sa likuran ko pero wala naman akong nakitang ibang tao nun. Nagtaka tuloy ako kung sino yung tinutukoy niyang hindi niya raw makita. Ay, sabi ko tumabi ka. Ayaw mong tumabi, ha? Ay! Lola! Huwag niyo po akong basain!
Sinabi na kasing tumabi ka riyan eh. Gamit ang malakas na tubig mula sa hose, pinagtabuyan ako ng matanda. Basang-basa ako, pati ang mga maleta ko, nang biglang may isang gwapong binata na tumakbo mula sa loob ng bahay at pinigilan si Lola. Lola, sandali, tama na po yan. Carlo, apo. Hala, bakit niyo po siya binasala? Miss, okay ka lang? Sorry ha. Minsan sinusumpaw ng Alzheimer's ang lola ko eh. Ako nga pala si Carlo, apo niya. Ikaw? Ako po si Paula, sir. Ikaw pala yung Paula na sinasabi ni Aling Luding sa text. Opo, anak niya po ako. Halika, pumasok ka. Ituturo ko sa iyo yung tutulugan mo. Tsaka, magpalit ka na rin ng tuyong damit. Paano si Lola Riva? Nako, hindi mo yan mapapapasok sa bahay. Tuwing 13th of the month. Umaga pa lang, nasa garden na yan. July 13 ngayon. Malamang bukas pa siya umakit sa kwarto niya. Carlo, ano bang pinagsasasabi mo riyan? Kumain ka na ba ng almusal pa? Nagluto ako ng sinangag, ham omelette, hotdog, at pritong itlog. May brewed coffee na nakasalang sa takor. Kumain ka na. Ikaw naman, iha. Ikaw kamo si Paula na anak ni Luding? Ako nga po, Lola. Ngayon bang simula ng paninilbihan mo? Opo. Bakit basang-basa ka? Binasa mo po siya, Lay. Binasa ko ang kawawang babaeng to. Apo, huwag ka nga magpauso ng mga bagay na hindi totoo. Ay, naku po, ang lola talaga. Okay, sige. Ako na po yung nambasa kay Paula. Tara na nga't mag-almusal na muna kayong dalawa sa loob. Medyo kakaiba ang ugali ni Lola Riva. Para siyang naguulyanin na medyo nababaliw ng kaunti. Pero bigla rin namang babalik sa pagiging matino. Noong hapon na yon, ay inilibot ako ni Carlo sa buong mansyon nila at talaga pong namangha ako noon. Pero meron po talagang nakakuha ng atensyon ko, Miss Anne. Ang gara naman ng mga gown na to, sir. Huwag mo na akong tawaging Sir Paula. Di ba 17 ka lang? Opo. Hindi magkaedad lang tayo. Ganun po ba? Carlo na lang yung itawag mo sa akin, okay? Okay. Carlo. Saan galing ang gowns na to? Ang Lola Riva ko ang nagdisenyo at nanahinang lahat ng yan. Parang yung katulad ng mga ginagamit sa sagala. Yung mga mukhang mamahalin. Sobrang ganda talaga, sir. Mamahalin talaga ang mga telang yan. Yung iba dyan, binili ko pa sa Italy nung nagpunta kami doon ni Papa ng birthday ko. Inregalo ko sa lola ko. Mahilig kasi siyang manahi eh. Tsaka masayang masaya siya kapag nakakagawa siya ng mga gowns na pang reyna-reyna, ganun.
Ganun ba? Ang galing naman ng lola mo. Totoo. Tumigil lang naman siya kasi nawala kasi yung pinakamagandang disenyong nagawa niya nun. Ha? Nawala? Oo eh. Hala, bakit naman? Ano nangyari? Ewan ko ba? Basta nawala eh. Sayang naman. Ano yun, ninakaw? Parang gano'n na nga. Sabi ni Papa. Sobrang ganda siguro ng gown na ninakaw kay Lola. Wedding gown yun. Yun yung ninakaw sa lola ko. Wedding gown? Oo, ang ganda nun. Kulay puti na puno ng Swarovski crystals at pearls na galing pang Mindanao. Fully beaded. Pinaghirapan tinahin ng lola ko yun para sa kasal niya. Kasal niya kanino? Di sa lolo ko. Sorry po sir, pero ibig bang sabihin hindi kasal ang lola mo sa lolo mo? Paula, anong ginagawa mo riyan? Pumunta ka nga ron sa kwarto ko at linisin mo ang ilalim ng kama ko. Ngayon na, bilisan mo! Opo, lola. Carlo, halika sa hardin. Mag-uusap tayo. Natakot ako sa tono ng pananalita ni Lola Riva. Kaya sumunod na lang po ako. Pumasok ako sa isang madilim na kwarto sa bandang dulo ng second floor. Nagulat ako sa nakita ko, Miss Anne. Sobrang dilim ng kwarto dahil wala nang mga bumbilya ng ilaw na nakalagay sa kisame. Pero may mga kandila sa kandelabrang nakapatong doon sa malaking mesa, malapit sa isang inaamag na kama. Puno ng agiw ang kisame at naggagapangan na ang mga gagamba sa sahig at dingding. Amoy usok na rin po ang buong kwarto. Napakamot po ako ng ulo noon. Nagtataka talaga ako kung bakit ganoon ang itsura ng kwartong yon. Naisip ko pa nga po na baka nagkamali lang ako ng pinasukang kwarto. Pero hindi naman eh. Ito talaga yung kwarto ni Lola Riva. Napansin ko ho yung isang posporong nakapatong sa mesa. Sinindihan ko ang mga kandila at nagliwanag ng bahagya ang silid. Doon ko na nakitang nakapako pala ang mga bintanang kahoy. Mukhang hindi na pwedeng buksan. Kaya pala sobrang dilim doon. Kahit na hapon pa lang naman. Natigilan ako sandali nang makita ko ang mga larawan na nasa lumang picture frames na doon din nakapatong sa mesa. Isang matandang mestizong lalaki po ang nasa larawan. Ito siguro yung asawa ni Lola Riva. Ano kayang pangalan niya?
Nakakita ako ng tambo at nagsimula akong magwalis sa paligid. Maya-maya po, pagwalis ko sa ilalim ng katre, ay may nabangga akong kahoy. Dinukot ko ito pero bigla akong napaatras nang may maramdaman akong bagay na dumampi sa kamay ko. Malamig. Nangilabot po ako. Ano yun? May tao ba dyan sa ilalim ng katre? Dahan-dahan akong sumilip at nagulat ako sa nakita ko. Isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Kinuha ko ito at binuksan. Nakita ko ang mga larawan ng asawa ni Lola Riva. Larawan na kinunan sa iba't ibang bansa. At sa karamihan ng larawan, ay may kayakap at kahalikan ang matandang lalaki. Isang mistizang babae. Ito po siguro si Lola Riva noon. Ang ganda naman ni Lola Riva nung kabataan niya. Ang sexy pa. Kakaingit ah. Uy, teka. May sulat pa sa likod ng picture. Natigilan ako ng bahagya nang mabasa ko ng buo ang nakasulat sa larawan. Mahal kong Lucinda, mahal na mahal kita. Maghintay ka lamang at malapit na tayong ikasal. Nagmamahal, Adolfo. Paula! Ay, matandang multo! Anong ginagawa mo rito sa silid ni Adolfo? Silid ni Adolfo? Ay, hindi ko po alam na... Teka, saan po bang kwarto niyo? Tonta! Hindi ko kailanman pinasok ang kwarto ng talipandas na si Adolfo. Bakit ka nangahas na pumasok dito? Halika nga rito. Aray ko po, Lola! Masakit po! Sinabunutan ako ni Lola at kinaladkad papunta sa malayong silid na nasa harapan ng garden. Binuksan niya ang silid at inilampaso ako sa sahig. Ito ang silid ko, ito. Tandaan mo. At wag na wag ka nang papasok sa silid ni Adolfo. Lola, tama na po. Bitawan niyo na po si Paula. Lola, shh. Tahan na po. Nandito na po ako. Lola, sorry na po. Paula, doon ka muna sa garden. Ako na munang bahala sa lola ko. Niloko niya ako, Apo. Niloko niya ako. Lola, tahan na. Maiga ka po muna. Natakot ako sa ginawa ko. Hindi ko naman alam na kwarto pala yun ng ibang tao. Tulala akong napaupo sa fountain ng garden.
Inisip kong mabuti ang kahulugan nung nabasa ko sa picture. Talagang nagsisisi po ako kasi mukhang nagalit sa akin si Lola. Sana hindi na lang ako pumasok sa kwartong yun. Wala pang 10 minuto ay may biglang dumaang tao sa harapan ko. Parang isang matandang lalaki. Pero nang iangat ko po ang ulo ko, mag-isa lang naman akong nasa garden. Tumayo ako at tiningnan kung nakasara ang gate. Sarado naman ah. May iba pa bang naninilbihan dito? Kanino yung mga paang nakita ko kanina? Pabalik na ako sa loob ng bahay nang may nakita na naman akong anino ng lalaki na nakatayo sa tabi ng malaking puno sa garden. Parang nakatingala siya. Manong? Mawalang galang na po. Sino po sila? Tumindig lahat ng mga balahibo ko sa katawan nang sa isang iglap po. Bigla na lang nawala sa paningin ko yung lalaki. Napatakbo ako sa loob ng bahay at nagkulong sa servant's quarter ng mansyon. Humiga ako sa kama kong maliit at nagtalukbong. Pagdilat ng mga mata ko, madilim na sa loob ng kwarto ko. Madilim na rin sa labas ng bintana. Gabi na. Nakatulog pala ako. Nakarinig ako ng isang malamyos na tunog ng gitara. Tapos sinabayan pa yun ng magandang tinig ng isang tila matandang lalaki. Lumabas ako ng kwarto at hinanap kung saan nanggagaling yung tunog. Kay lungkot nitong ating gabi, wala man lang kahit isang bituin. Nawala rin ang buwan. Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim. Giliw. Kahit na walang tanglaw, sinta, ang palad ko sa gitna ng dilim. Manungaw ka't ang buhay ko'y kusang magniningning. Kinilabutan ako nang makita ko sa loob ng kwarto niya si Lola Riva. Suot ang isang magarbong gown na tinahi niya habang nakikinig sa nanghaharana sa kanya. Napansin kong lumuluha si Lola
habang kumakanta ang lalaki. Naghanap ako ng ibang pwesto para silipin sa bintana ang nanghaharana kay Lola. Laking gulat ko nang makilala ko ito. Siya yung nakita ko kanina sa picture. Si Adolfo yun ah. Oo, tama. Hindi ako pwede magkamali. Nang matapos ang kanta, bigla na lang nagwala at nag-iiyak si Lola Riva. Hayop ka! Hayop ka! Mga traidor! Manloloko! Layuan mo ka, Adolfo! Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Lola, kumalma po kayo. Tama na pong pag-iyak. Hindi mo ako maiintindihan, Paula. Hindi mo ako maiintindihan, kaya layuan mo ako. Lola, tama na po! Hindi ko sila mapapatawad. Lola, nangyari na po yung nangyari. Patawarin niyo na po yung lolo. Hindi ko sila mapapatawad. Pinainom ni Sir Carlo ang lola niya ng gamot at kumalma ito pagkatapos ng ilang minuto. Lumipas ang mga araw. Nagluluto ako ng tanghalian nang tawagin ako ni Lola Riva. Paula, halika, bilis. Saan po tayo pupunta? Malapit na ang 13 ng Agosto. Kailangan natin gumawa ng magandang gown na susuotin ko. Tingnan mo itong puting tela. Ang ganda po, Lola. Maganda talaga. Aba, ito yata ang isusuot ko sa kasal namin ni Adolfo sa 13 sa susunod na buwan. Ikakasal ka, Lola? Oo. Napanaginipan ko siya kagabi. Nakikiusap na patawarin ko na siya sa mga ginawa niya. Ano po bang ginawa ni Lolo Adolfo sa inyo? Ninakaw niya yung tinahi kong pangkasal. At ipinasuot sa babae niyang si Lucinda. Nagkasya kay Lucinda ang gown. Ikinasal sila. Ikinasal silang dalawa sa simbahan. Po? Dumalo ako nun sa kasal nila. Luhaan. Pero hindi ako pinansin ni Adolfo. Ako na matagal niya nang kinakasama na ina ng anak niya. Iniwan niya ako para kay Lucinda. Ang lungkot naman po pala na nangyari sa inyo, Lola. Kaya po pala gano'n na lang ang galit niyo sa kanya. Malungkot? Anong malungkot doon, Paula? Wala akong dapat ikalungkot. Dahil 1 linggo lang matapos silang ikasal, namatay si Adolfo sa minahan sa Mindoro.
inilibin siya ng buhay doon ng malalaking tipak na bato at makapal na putik. Patay na si Adolfo at pagkatapos ng 3 buwan, nagpakamatay naman si Lucinda. Nagpasagasa ito sa bus. Lola, totoo po ba yung... Anong tingin mo sa akin? Sinungaling? Lumabas si Sir Carlo mula sa kwarto niya at tumango sa harapan ko. Paula, totoo mga kinuwento sa'yo ni Lola Riva. Ngayon alam mo na. Lola, kalimutan mo na po yung nakaraan. Tama ka po. Patay na si Lolo Adolfo at ang asawa niya. Sa akin siya dapat ikakasal, apo. Ako ang may-ari ng gown na yon. Hindi niya dapat ninakaw sa akin ang para sa akin at ibinigay sa ibang babae na hindi nararapat sa kanya. Ngayon, anong ginagawa niya? Hinaharana niya ako tuwing 13 ng bawat buwan? Tuwing araw ng anibersaryo ng pagiging magkasintahan namin? Bakit niya ginagawa yon? Para saan? Para humingi ng tawad? Para amuin ako at piliting ituloy namin ang aming kasal? Pwes, itutuloy ko na ang kasal para matigil na ito. Pagod na ako. Tatahiin ko na ang trahe de bodang isusuot ko sa kasal namin. Kaya halika na, Paula. Manahin na tayo. Kinilabutan ako sa misteryo ng nakaraang pag-iibigan ni na Lola Riva at Lolo Adolfo. Ilang araw naming pinaglamayan ni Lola ang pagtahi ng pangkasal niya. Hanggang isang gabi, nang magpahinga kami dahil pagod na kaming manahi, ay bigla na lang po akong tinanong ni Lola. Nagmahal ka na ba, Paula? Crush lang po, Lola. Wala pong seryoso. Nakakatakot maging seryoso pagdating sa pagpapakasal. Bakit po? Minsan nakala mo, sa'yo na ang taong itinadhana sa'yo pero hindi pa pala. Totoo po yan. Wala talagang sigurado dito sa mundo. Meron. Alam mo kung ano yon? Ano po? Ang kamatayan. Lola, nananakot naman po kayo eh. Tanging kamatayan lang ang sigurado. Lahat tayo'y mamamatay. Lahat tayo papanaw. Masaya man o malungkot, mayaman man o mahirap, may sakit man o malusog, lahat
mamamatay. At sigurado ako, Paula, na pagkatapos ng kamatayan ay may susunod na buhay. Naniniwala rin po ako dyan na lahat ng mabubuting tao mabubuhay ulit at hahatulan ng tama ng Ama. Ako kaya, Paula? Po? Ano pong kayo? Mapapatawad kaya ako ng Ama? Ano pong ibig niyong sabihin? Tapusin na natin ito, Paula. Inaantok na ako. Sumapit ang 13 ng Agosto at umaga pa lang ay nag-ayos na si Lola Riva. Nagawa po naming tapusin ang trahe de boda niya sa oras. Handa ka na ba talagang ikasal kay Lolo? Lola Riva? Hindi siya sumagot kay Carlo, Miss Anne. Masaya niyang isinuot ang kanyang trahe de boda at parang model na inirampa ang gown habang hawak ang bouquet ng puting rosas. Nang sumapit ang gabi, umalingaw-ngaw na sa buong hardin ang harana ni Lolo Adolfo. Lungkot nitong ating gabi. Wala man lang kahit isang bituin. Nawala rin ang buwan. Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim. Giliw. Kahit na walang tanglaw, sinta, ang palad ko sa gitna ng dilim. Manungaw ka't ang buhay ko'y kusang magniningning. Adolfo, patawarin mo ko kung pinaghintay kita ng matagal. Bago tayo ikasal ngayong gabi, gusto ko lang sabihin sa'yo na pinapatawad na kita. Dahil mahal na mahal pa rin kita. Nangilabot ako nang tingnan ko ang kausap ni Lola sa garden. Walang tao. Wala siyang kausap kundi ang hangin. Pero naririnig ko po ang boses ni Lolo Adolfo. Talagang nakakakilabot yon, Miss Anne. Hinding-hindi ko makakalimutan ang sandaling yon. Lola, mukhang napagod po kayo sa pakikinig ng harana.
Matutulog na ako. Tulungan mo akong humiga, Paula. Eto po. Sige po. Higa na, Lola. Lola, good night po. Good night. Sige na. Magpapahinga na ako. Natulog si Lola Riva na suot ang pangkasal na tinahi namin. Pero pagkatapos po ng gabing yon, Miss Anne, hindi na siya nagising pa ulit. Kahit kailan. Pumanaw si Lola ng mahimbing at mapayapa. At magmula nang mailibing namin siya, ay isinara na ni Sir Carlo ang mansyon. Binayaran niya ako sa serbisyo ko at umuwi na ako sa amin na bitbit ang karanasang ito. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwento ko, Miss Anne. Medyo kakaiba po at hindi ako magaling magkwento. Pero totoong karanasan ko po ito. Kaya hanggang sa mga sandaling isinusulat ko ito, ay kinikilabutan pa rin ako. Ganun pa man, hiling ko pong sana ay mapayapa na si Lola Riva kung nasaan man po siya ngayon. Maraming salamat po sa lahat. God bless us all. Amen. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shout-out portion. Shout-out going out to Rosario San Jose, Mami, Sonia Watanabe, Maria Ana Villa Flores, Roxanne Pets Old, Marnel Antoinette Abutin, Kali Asha, Dara, Mijay Paragoso, Sharon Namki. Magbabasa tayo ngayon ng pinakamagandang comment galing kay Sep Ashley at Maria Ana Villa Flores. Sabi ni Sep Ashley, active listener po ako 5 months ago. Halos everyday ako nakikinig sa mga videos nyo. Hindi kompleto araw ko kapag hindi ako nakakapakinig sa inyo. Sabi din ni Maria Ana Villa Flores, I love all your content stories. More power to you guys sa kwentong takip silim. Love you all. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo po kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong takip silim at Sitio Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Miss Anne, nagpapasalamat.